Sa kalagitnaan ng 1984, isang Australian na babae ang lumilipad sa kalagitnaan ng Tasman Sea na layuning pumunta sa kanyang mga kaibigan sa Auckland. At habang binabaybay nito ang kalagitnaan ng Tasman Sea, ang eroplano na kanyang sinasakyan ay nagkaroon ng problema dahil sa malakas na bagyo. Para maalala ang memorable na pangyayaring ito, isang turista ang nagdesisyon na kunan ng litrato ang napakalakas na bagyo sa labas ng kanyang bintana. At nakakagulat ang kanyang nakita. Ano kaya ito, kaibigan? Atin itong pag-usapan sa pagkakataong ito. Isang pastor ang nagkikwento sa pangalang Pastor David Boson sa lugar ng Australia. At pagkatapos, isang babae sa congregation ang nagkwento ng kanyang karanasan na siya raw ay palipad mula Australia hanggang New Zealand. At habang sila ay nasa Tasman Sea, nasa kalagitnaan ng eroplano papuntang New Zealand, ay nagkaroon ng matinding pagkulog at pagkidlat sa kalawakan. At ang mga ulap ay para bang nagliliyab na apoy dahil sa matitinding kidlat. At ang kuryente ng kidlat ay bumalot na sa buong eroplano. Kaya naman ang babaeng ito ay sobrang natakot dahil na rin sa napakalakas na hangin na ang mga air pockets ay bumagsak at ang mga passengers ay nagpanik na. Sila ay sumisigaw ng napakalakas habang hinahawakan nila ang bawat isa na ang iniisip nila ay anytime ay magka-crash na ang eroplano. At kung mangyayari yun, lahat sila ay mamamatay. At napansin ng babaeng ito na sa kanyang tabi ay mayroong babae na nananalangin. At sabi pa nga ng babaeng ito, sa sitwasyong ganito, walang ibang kailangang gawin kundi ang manalangin. At in-approach niya ang babaeng nananalangin sa tabi at sinabi niya, "Excuse me miss, ikaw ba isang Kristiyano?" Ang sagot ng babae, "Yes." At ito nga, ni-request ng babae ito na silang dalawa ay manalangin. At ganito ang kanilang panalangin, "Panginoon naming banal, pinatigil mo ang napakalakas na bagyo sa gitna ng Galilee 2,000 years ago. Panginoon, naway gawin mo ulit ito ngayon. Patilain po ninyo ang bagyo na nararanasan namin, Panginoon, sa labas. At ganun din dito sa loob. Gawin yung tahimik ang bagyong bumabagabag sa amin dito sa loob ng eroplano." At sa loob lamang ng 2 minuto, mga kaibigan, ang lahat ng tao sa loob ng eroplano ay nagkaroon ng kapayapaan. Tumigil na ang mga sumisigaw at ang lahat ay nakaupong payapa. Ngunit patuloy pa rin ang bagyo sa labas. Kaya nga naman kinuha niya ang kanyang kamera at kinuhanan niya ng litrato ang nangyayaring bagyo sa labas ng eroplano. Kinuhanan niya ito sa kanyang bintana. Ngunit wala siyang nakikita ng kahit anuman sa labas. Siya lamang ay nagbabakasakali na baka may makuhanan siya na something memorable sa labas ng eroplano habang nangyayari ang bagyo. At pagkatapos nito, mga kaibigan, kanyang ipinadevelop ang kanyang mga nakuhanang litrato sa New Zealand. At oo nga, mga kaibigan, naging ligtas ang lahat pagkatapos nilang ma-experience ang napakalakas na bagyo sa Tasman Sea. Lumapag ng ligtas ang eroplanong kanilang sinasakyan. Kaya naman dumiretso kaagad ang babaeng ito at ipinadevelop ang nakuhanan nitong litrato. At sa pagkakataong ito, tinawagan ang babaeng ito ng Photoshop Center sa New Zealand dahil sa nakakabighani na litrato na kanyang nakuhanan. Sabi pa ng Photoshop, "Tapos na po ang litratong ipinagawa ninyo. Pwede nyo na po itong pick upin. At gusto ko na kayo po mismo ang pumick up nito." Kaya naman, dali-daling pumunta ang babaeng kumuha ng litratong ito. Tanong pa nito sa mismong Photoshop Center, "Bakit personally nais nyo na ako mismo ang kumuha ng mga litratong ito? At bakit nais nyo na ako mismo ang inyong kakausapin?" At tinanong ng Photoshop Center, "Saan mo nakuhanan ang litratong aming dinevelop ngayon?" Sabi pa ng babae, "Ito ay nakuhanan ko nang bumabaybay kami sa Tasman Sea na nagkaroon ng matinding bagyo." At pagkatapos ng kailang pag-uusap, mga kaibigan, ay naging Christian ang nagmamay-ari ng Photoshop Center kasama ng kanyang pamilya. Ang tanong ay, bakit kaya? Ano ang misteryosong picture na kanilang nakita? Kaibigan, ito ang tunay na picture
na walang edit-edit. Isa itong legit na picture na nakuhanan ng isang babae sa Tasman Sea. Ito ay colored photograph, ngunit ang ating makikita ngayon ay isang black and white na picture. At ito ang picture na nakuhanan ng babae. Kung ating mapapansin mga kaibigan, nakakamangha, hindi mo man makita ang mukha nito, ay alam ko na alam ninyo kung ano ang figure na nakikita nyo ngayon. Ito ang figure ni Jesus Christ. Ito ang rason kung bakit nagkaroon ng perpekto at kalmado na paglipad ang eroplano, na kahit na napakatindi na ang bagyong nararanasan nila noong panahong sila'y bumabaybay sa Tasman Sea, makikita natin that Jesus is in control of the plane. Hindi ko ma-imagine mga kaibigan kung ano ang saya na ma-experience mo mismo ang presensya ng ating Panginoong Diyos, ang presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko alam, ngunit sa pagkakataong ito na kahit litrato lang ito ay parabagang tumatayo ang aking balahibo sa pag-witness sa istoryang ito. Makikita mo kasi dito mga kaibigan na tunay nga that Jesus Christ is in control. Kaya naman kaibigan, anuman ang nararanasan natin na mga bagyo ng buhay, lagi nating alalahanin that Jesus Christ is in control. Deuteronomio 31 verse 8, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo, siya'y sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matatakot, ni manglulupaypay. Kaibigan, ang ating Panginoon ay laging sumasama sa iyo, saan ka man naroroon, at nais ng ating Panginoon na i-acknowledge natin parati ang kanyang presensya. Huwag tayong mangamba sa mga nararanasan nating mga bagyo, sapagkat lagi lang nating alalahanin that Jesus Christ, God, is in control. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.